Dahan-dahang iminulat ni Patty ang mga mata niya. Umaga na pala. Tumatagos na ang sikat ng araw sa bintana ng apartment na tinutuluyan niya. Kinapa niya ang kanyang telepono sa tabing mesa at napasinghap ito. Late na siya sa trabaho. Isa siyang part-time teacher at isa rin siyang manunulat. Pagbalikwas niya ng bangon ay napangiwi siya nang kumirot ang ulo niya. Hindi pa siya nagtatagal na bumangon sa kama nang hilain uli siya pahiga ng nobyo niya na si Jiro. Bumagsak siya sa ibabaw ng dibdib nito. Ipinulupot nito ang mga braso sa baywang niya. Nang sulyapan niya ito ay nakapikit pa ito pero nakangiti. Hinila niya ang asul na kumot na binigay nito sa kanya para takpan ng kahubaran nila. May nangyari sa kanilang dalawa last night. Asul ang kulay ng halos lahat ng mga gamit sa apartment. Hindi naman ito umangal dahil under niya ito. Magdadalawang taon na silang magsasama sa iisang bubong. Huy, bangon na! Hinampas niya ito ng unan sa mukha. Umungol lang ito bilang tugon. Isa siyang magaling na civil engineer. Hindi siya nawawala ng mga projects dahil na rin siguro sa pagiging hardworking nito at galing sa pakikisama. Idagdag pa ang lakas ng apil na patok sa karamihang babae. Naging magkaklase sila ni Jiro sa isang math subject sa kolehiyo. Marami ang nagsasabi na maswerte siya rito dahil bukod sa gwapo, romantiko at isang babae lang ang iniibig. Tumapa siya sa dibdib nito at pinagmasdan ito. Hindi pa rin ito tuminag. May naisip siyang idea. Hinalikan niya ang dibdib nito. Nang hindi pa rin ito tuminag, ay kiniliti niya na ito sa tagiliran. Umigtad ito. Masyadong malakas ang kiliti niya rito. Niyakap siya nito ng mahigpit at inamoy ang buhok. Bango. Usal nito pero hindi pa rin dumidilat. Bangon na, papasok pa ako. May irita na sa akin ng mga estudyante ko. Si Jiro ang nagluluto dahil wala siyang talento sa kusina. Kung siya kasi ang aasahan sa pagluluto, siguradong mayroong maalat at may matabang. Mapapahiya lamang siya, kaya't ang hilig na lamang niya ay kumain ng masarap na ipinaghahanda sa kanya. 5 minutes, love. Ungot nito. 5 minutes ka dyan, time's gold. Aniya rito, kahit gusto pa rin niya manatiling yakap-yakap nito. Malilit siya sa trabaho kapag hinayaan niya ang gustong mangyari nito. 8:00 ang unang klase niya. Malapit na mag 7:00. Maliligo pa siya, kakain, magpapahid ng lotion at ng kung anong-ano pang pampaganda. Saka magbibihis. Idagdag pa ang gugugulin niyang oras sa pagbabiyahe. Kahit halatang ayaw pa nitong bumangon ay sumunod na rin ito. Sa kanilang dalawa, siya ang boss. Kapag may gusto siya na ayaw nito ay nagbabangayan sila. Pero sa huli ay si Jiro ang susuko at ibibigay ang gusto niya. Unang kita pa lang niya sa binata noon ay nagkaroon na siya ng gusto rito. Kalaunan ay nagkalapit sila hanggang sa naging magkaibigan. May pagkakataon din kasi na magkasama sila sa isang grupo kapag may pinapagawang activity. Pagka-graduate nila ng kolehiyo ay agad siyang niligawan nito at agad din niyang sinagot. Ito ang unang nobyo niya. Habang tumatagal ang kanilang relasyon ay napagdesisyonan nila na magsama at hanggang ngayon nga ay nagli-live-in. Kung maraming kababaihan ang nangangarap na may kasal sa taong mahal na mahal nila, iba si Patty. Wala sa bokabularyo niya ang magpakasal. Broken family si Patty. High school pa lamang siya nang iwan sila ng kanilang ama para sumama sa kabit nito. Ang panganay niyang kapatid na si Kara ay hiwalay din sa asawa dahil sa pangangaliwa. Mahal na mahal nito ang kanyang asawa, kaya tila nawala ito sa sarili nang iwan siya nito. Ang kanyang ama ay tuluyang hiniwalayan ang kanyang ina at ipinagpalit sa ibang pamilya. Base sa mga karanasan ng pamilya niya, masisisi ba siya kung hindi siya naniniwala sa kasal? Para sa kanya, walang saysay na magpakasal pa kung sa huli ay mauuwi rin sa hiwalayan. Okay na sa kanya ang setup nila ni Jiro. Kabaliktaran sa pamilya ni Patty. Buo at sagrado ang kasal sa pamilya ni Jiro kaya naniniwala ito sa kasal. Nilingon niya si Jiro. I love you. Sabay haplos sa pisngi niya. I love you too. Nakangitin tugon nito. Huwag ka na lang kayang pumasok ngayon, love. Magpahinga ka muna. Palagi ka na lang nagtatrabaho.
Naglalambing na sabi nito. Hindi pwede, kailangan kong kumita. Tanggi niya habang tumatayo para kunin ang bathrobe na nakasabit. Isinuot niya yon. Hindi mo naman na kailangan magtrabaho. Ako ang lalaki at obligasyon ko yon. Wika nito habang isinusuot ang boxer shorts. Lumabas na ito ng kwarto. Sumunod siya rito na magtungo ito sa kusina. Ipagtitimpla siya nito ng kape. Alam ko malaki ang kinikita mo sa pagsusulat pa lang. Pero mas doble naman ang kinikita ko. Kaya kitang buhayin pati na ang pamilya mo. Sabi nito sabay abot ng kape. Kailangan ko rin magtrabaho no? Syempre ayokong umasa lang sa'yo. Paano kapag naghiwalay tayo? Hindi ko alam kung paano tatayo sa sarili kong mga paa dahil nasanay akong ikaw ang nagpo-provide sa akin. Baka sa kangkungan na ako pulutin yan. Sumimangot ito. Ang aga-aga ganyan ang sinasabi mo. Nito habang nagpiprito ng hotdog at longganisa. Masama ba magsabi ng pwede mangyari? Lahat ng bagay dito sa mundo nagbabago. Pero masaya naman tayo, di ba? Mahal na mahal kita. Mahal mo ko. Nito saka tinitigan siya. Ngumiti siya at tumayo na. Sarapan mo magluto ha, dahil kakain pa ako pagkatapos maligo. Bilin niya rito saka nagtungo sa banyo. Naramdaman ni Patty ang pag-vibrate ng cellphone niya habang nagtuturo. Kinuha niya yon at nagpaalam sandali sa mga estudyante. Tumatawag ang kaibigan niyang si Twinkle. High school pa lang ay magkaibigan na sila. Nang sagutin niya ang tawag ng kaibigan ay umiiyak ito. Kaya hindi niya gaanong maintindihan ang mga sinasabi. Nag-alala siya rito. Mabuti na lang at malapit na mag-uwian at natapos niya na ang mga trabaho niya para sa araw na yon. Pinahinahon niya ito at sinabihang pupuntahan niya ito sa bahay. Pagkatapos ng tawag ng kaibigan ay si Jiro naman ang tinawagan niya. Love, wala ko sa bahay ngayon. Hindi na rin kita masusundo. Baka late na din ako makauwi. Bungod nito nang sagutin ang tawag niya. Kumunot ang kanyang noo. Nasaan ka? Naninibago siya dahil ngayon lang ito nagsabi na malilate siya ng uwi. Madalas itong mauna sa kanya. Kasama ko ang kliyente ko. Hindi lang pala basta kliyente, kaibigan ko rin. Sinupresa niya ako, kakauwi lang niya galing States. Okay, pupuntahan ko si Twinkle. Mukhang may problema eh. Baka hindi rin ako makauwi na maaga ngayon. Sige, ingat. I love you. Yun lang at nagpaalam na ito sa kabilang linya. Nakalimutan pala niyang itanong kung sinong kaibigan ang kasama nito. Nagkibit balikat na lamang siya. Mamaya na lang pag-uwi niya ito itatanong. Ano nangyari? Tanong agad ni Patty kay Twinkle nang makapasok siya sa kwarto nito. Naabutan niya ito naglalagay ng make-up sa harapan ng salamin sa kwarto nito. Malamlam ang mga matang humarap ito sa kanya. Gusto kong magpakasaya. Malungkot na sabi nito na parang maiiyak na naman. Abay dapat lang, tignan mo nga yung itsura mo. Losyang na losyang, ano ba kasi nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hindi agad nakasagot ang kaibigan kaya tinulaan na lamang niya kung anong pinanggagalingan nito. Siguro namatayan ka? Umiling si Twinkle. Siguro hindi ka pinagbigyan ng boyfriend mo kaya nagtatampo ka. Sabay tawa niya ng malakas. Nakipaghiwalay na sa akin si Jordan. Tuluyan na itong umiyak. Tumigil siya sa pagtawa saka sumimangot. Huwag ka nang umiyak. Lumapit siya rito para pahirin ang mga luha nito. Bakit daw? Ang sabi niya naguguluhan daw siya sa relasyon namin ngayon. Kailangan niya ng space. Umiiyak na sagot nito. May plano siyang pumunta sa mga planeta? Magiging astronaut, ganon? Linyahan ng mga lalaking nakahanap na ng iba. Naiiritang sagot niya. Bumuntong hininga siya. Hindi ba sinabihan na kita noon? Nalolokohin ka lang niya. Alam natin parehong babaero siya. Kaya hindi ako naniniwala sa mga alibay niya. Kung bakit ba kasi sinagot-sagot mo pa eh. Paninisi niya rito. Sana in love ako eh. Huminga siya ng malalim. Tahan na. Sige na, ituloy mo na ang pagme-makeup mo. Magpapakasaya tayo ngayong gabi. Ipakita mong malakas ka at kayang-kaya mo siyang kalimutan agad. Tumango ito. Pahiram muna ako ng damit na pamalit. Naka-uniform pa siya at tinatamad na siyang umuwi para magpalit. Kapag napuyat siya, ay a-absent na lang siguro siya bukas sa trabaho.
Maghanap ka dyan sa cabinet ko. Sige. Tumayo siya para tunguhin ang cabinet nito. Mahilig ito sa hindi gaanong mahabang damit. Nang makapili siya ng isusuot ay nagpalit agad siya. Nang makatapos mag-ayos ay umupo siya sa gilid ng kama at hinihintay ang kaibigan. Habang pinagmamasdan ng kaibigan ay may sumingit na alaala sa kanyang isip. Mula nang iwan sila ng tatay niya para sumama sa kabit nito ay wala ng direksyon ang buhay ng nanay niya. Wala na itong ibang ginawa kundi ang uminom ng uminom. Tay, huwag ka pong umalis. Huwag niyo po kaming iwan. Pagmamakaawa ni Patty sa ama, ngunit hindi pa rin nagpapigil ito. Umiyak lamang siya sa isang tabi habang pinagmamasdan ng ina na hinahabol ang kanyang ama. Maging sa pagtulog ay sinasambit ng ina ang pangalan ng kanyang ama. Julio? Hindi na ho babalik ang tatay, Nay. Sabi niya rito. Babalik pa siya. Babalik pa. Kung ano-ano pang kaawa-awang mga salita ang sinabi nito bago ito natulog sa kalasingan. Hiiling-iling siya habang pumupunta sa kusina para kumuha ng palangganita na may tubig at bimpo. Simula ng araw na yon, ipinapangako niya sa sariling hinding-hindi siya magpapakatanga sa isang lalaki. Alam niyang mai-inlove siya balang araw at hindi niya mapipigilan yon. Pero sisiguraduhin niya na siyang may hawak sa relasyon nila. Siya ang mang-iiwan kapag ayaw na niya at hindi siyang iiwanan. Mahal siya ni Jiro at alam niyang mahal din siya nito. Gayunman, kapag ginusto na nito makipaghiwalay sa kanya, papalayain agad niya ito. Pero hindi siya magmumukmok pagkatapos at magmimistulang talunan. Lalong hindi niya hahabulin ito o magpapakababa para dito. Ang gusto pala ni Twinkle ay magwalwal, kaya nasa bar sila ngayon. Nasa loob din ng isang bar si Jiro, kasama ang kaibigan at kliyente niya na si Sylvia. Magkaibigan ng kanilang pamilya at hindi rin nagkakalayo ang kanilang edad. Matanda lamang si Jiro ng 2 taon rito. Ngunit dalagan-dalaga na ito ngayon at talaga namang maganda. Nang tumawag ito sa kanya kanina at makilala ito, ay agad niya itong pinuntahan sa bahay nila. Hindi yun ipinagbili ng pamilya kahit na nag-migrate na ang mga ito sa States. Nagkamustahan din sila at niyaya siya nito na samahang gumimik dahil namiss niya na ang Pilipinas. Bakit naman sa dinami-dami ng engineer dito sa Pilipinas, ako pa napili mong gumawa ng bahay mo? Tinatanong pa ba yan? Jiro, syempre may tiwala ako sa kakayahan mo. Kahit naman noon pa, magaling ka na. Isa pa, kilala na kita. Salamat naman sa tiwala mo, Sylvia. Ang tagal din nating hindi nagkita. Ano ba, 8 years or 9? Seryoso ka? Hindi mo talaga bilang? Natatawang sagot ng dalaga. Oo, nakalimutan ko. 1 dekada na rin pala. Tumawa silang pareho. So, yun lang ba talaga ang purpose ng pag-uwi mo dito? Para lang magpatayo ng bahay? Dahil gusto mo na ulit dito manirahan? Or may iba pang rason? Nakakainis ka, Jiro. Kilalang-kilala mo talaga ako. Sumimangot ang dalaga. At totoo niyan, kaya ako umuwi ay para kalimutan ng ex-boyfriend ko. Muntik ko na kasing pagtangkaan ng sarili kong buhay dahil sa kanya at nag-aalala ng husto ang pamilya ko. Kaya pinilit nila akong umuwi rito. Susunod din naman sila sa 1 buwan. Bigla siya nag-alala para dito. Sa tuwing may nakikita si Jiro na nasasaktang babae dahil sa isang lalaki, ay lalo niyang gustong patunayan ng kanyang sarili. Tulad ng kanyang ama, mananatili siyang tapat sa isang babae, hindi niya ito iiwan at sasaktan. Naalala niya si Patty, pinag-iisipan na niyang alokin ito ng kasal. Ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Kung magiging tapat naman siguro siya at mamahalin nito ng buong buo, mawawala ang takot nito sa kasal. Hinihinay lang sa pag-inom, Sylvia. Hindi ka naman mananalo sa alak kahit ilang beses ka pang uminom. Hindi ako madaling malasing. Kilala ko pa nga kung sinong nakapatay kay Magellan eh. Tara, sayaw tayo. Yaya nito. Hindi ako sumasayaw. Tanggi niya. Inom ka na lang. Iniabot nito sa kanya ang bote ng beer na in-order niya. Inabot niya yon at tinungga. Nagkwentuhan sila habang nagiinuman. Mahina sa alak si Jiro dahil hindi naman ito umiinom at napilitan lang ngayon para sa makulit na kaibigan. Nangyayain uli siya nitong sumayaw at hindi siya tinantanan ng pangungulit, hindi na siya nakatanggi.
Naghihiyawan na ang mga nagsasayawan sa dance floor dahil maganda ang pinapatugtog ng DJ. Hinawakan niya ang kamay nito at tinalalayan ito patungo roon.